Free na raw si Senador Miriam Santiago. At kung magtutuloy-tuloy daw ang kanyang recovery, isa sa mga plano niya ang pagkandidato sa pagkapangulo. Sino naman kaya ang napipisil niyang maging running mate? Tatlo ang pinipilian niya, Cherry. Una, si Mayor Rudy Duterte ng Davao City. Dahil magaling daw ito sa enforcement ng mga batas. Ayan. Isa rin daw na pwede niyang maging VP ay si Gilbert Teodoro na dati na rin tumakbo bilang presidente. Ayun. Pwede rin daw ang girl power tandem. Pwede rin daw sila ni Senadora Grace Poe. Oh, I'd love to run with Rudy Duterte, whom I've always loved from the very beginning. So maybe Rudy would make a vice president, a good vice president. Gilbert Teodoro, not only for me but for all others. Or maybe, just crossed my mind, maybe we can have two women running together, president and vice president. How about that, ladies? Maybe it's Miriam and Grace. Oh, it just sounds like a restaurant, no? Miriam and Grace. Mas maraming karanasan, di hamak si Senator Miriam, kaya nga para makonsidera ng isang katulad niya, para sa akin, ay isang hindi madalas na nabibigay na pribilehiyo sa marami. Kung nagkataon, Santiago po. Diba? Santiago and po. Santiago po. Hindi Miriam and Grace na parang Hindi, restaurant. Santiago po, mas maganda SP. Pwede. Kaya lang, mukhang si Mayor Rudy Duterte hindi game sa idea ng senadora. Magretiro na raw kasi siya pagkatapos ng kanyang termino bilang alkalde ng Davao. Pero may inominate naman daw ang alkalde sa pagka-vice presidente. Parang ice bucket challenge lang I'm really flattered, honored by the declaration of Senator Santiago. But unfortunately, I said, I am not good for national office. And besides, I intend to retire after this term. Gusto ko nang mag-retire, matanda na ako. Instead, I am asking Gilbert Teodoro to accept the draft. Muling dinidinig sa Senado ang umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Tumestigo ang sinasabing kontraktor na ikinulong daw sa elevator. Dito, kinumpirma niya ang insidente na nangyari noong 2007. Nasa gitna ng aksyon si Mean Los Baños. Mean? Cherry, tama ka, dumating ngayon sa Senado ang isang bidder ng firefighting equipment na nagpapatunay sa ilang bahagi ng testimonya ng dating opisyal ng Makati LGU na si Engineer Mario Hechanova. Tungkol ito, so many bidder na ikinulong sa elevator para di makasali sa bidding. Ayon kay Marshal Lichauco, nangyari ito sa kanila noong May 15, 2007. Dumating daw sila sa City Hall ng alas 12 ng tanghali para sa nakaschedule na bidding ng alas 2 ng hapon. Pero pagsakay daw nila sa elevator ay na-stuck ito sa second floor. Kaya ang resulta, lagpas alas 2 ng hapon na sila nakarating sa 10th floor. Kinailangan pa raw dalhin sa klinik ang kaniyang kasamang babae dahil nahirapan nito huminga. Sabi ni Lichauco, pinapatunayan lang nila na totoo ang sinabi ni Hechanova at nangyari daw talaga ang pagpulong sa elevator. Paglilinaw naman ni Senator Pimentel, bagamat hindi kaso sa issue ng overprice sa Makati City Hall ito, na sinasabi ni Lichauco, ang testimonya naman daw ito ay patunay sa kredibilidad ni Hechanova. Samantala, ginisa din ng Blue Ribbon Committee ang chairman ng board ng Hillmarks Construction na si Engineer Efren Canlas. Matapos itong sabihin na hindi nila nakita ang buong plano ng building at wala silang alam sa estimate kung magkano ito noong ginagawa. Per phase daw kasi ang kanilang kontrata. Dinikdik din ni Senador Cayetano si Engineer Canlas kung bakit kulang-kulang sa detalye ang isinumite nitong application para sa building permit. Bakit maging ang sukat at presyo ay di raw nilagay ni Canlas bilang isang kilalang kumpanya, basta-basta na lang daw ba silang pumipirma. Maging ang acting chairman ng Bids and Awards Committee, sinita rin ni Cayetano dahil basta na lang daw itong pumipirma ng building permit kahit hindi kompleto ang application. Katwira naman ni Engineer Canlas, hindi kailangan na na-fill out lahat ng detalye dahil arkitekto daw dapat ang gumagawa nito. Pero giit nila Cayetano at Trillanes, hindi sumusunod sa batas ang Hillmarks Construction. Cherry. Okay, maraming salamat, Mean Los Baños, live mula sa Senado. Isang koalisyon ng pangunahan ng Amerika para tuluyang pabagsakin ng mga turistang ISIS. Sa isang live televised address, sinabi ni US President Barack Obama na lalo nilang palalawakin ang airstrikes, hindi lang sa Iraq kundi maging sa Syria. Target nila ang mga lugar na pinamumugaran ng mga terorista. Dadagdagan din daw nila ang mga sundalo nila sa Iraq pero hindi para makipagbakbakan kundi para sanayin ng mga lokal doon na lumaban sa ISIS. Sa kabila ng gulo, pagpapatuloy pa rin daw ng Amerika ang humanitarian assistance sa mga residente sa nasabing bansa. Inanunsyo ni President Obama ang aksyon nila laban sa ISIS sa bisperas ng anibersaryo ng 9/11 attacks sa Amerika. We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are.
That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. Kanina, Rafi, dun sa round 1 ng aksyon sa kalsada, medyo nahirapan yung mga kapatid natin, ano? Kay Di kasi masyado kilala yun, sikat. Di pala Oo, sikat. LTFRB Chair Winston Hines. Ito, sayang din ang pampagasa na pinamimigay natin. Dapat updated tayo sa balita. Sige. Pero ito, madali-dali naman. Hindi katulad kanina. Sabi ko nga, hindi naman gano'n ka-expose yung si Mr. Hines. Di ba? Oo. Panoorin natin ang round 2 ng aksyon sa kalsada o ASK. Nagbabalik ang aksyon sa kalsada o yung ASK dito sa aksyon sa tanghali. Medyo nahirapan yung mga kuya ko ha, kay Chairman Winston Hines ng LTFRB. Pero eto, yung susunod nating pahulaan, siguradong caring-carry na mga power sila. Okay, mga kuya, ready na ba kayo? Eto na. Taas kamay ha, pag alam nyo ha, baka huwag kayong magjujumbagan ha. O, ready? Sino kaya to? To! Ay! Ito! Sino? Andre Blas. Anong issue sa kanya? Yung di siya makakapaglaro sa Gilas. Ang gusto nang titira siya ng 3 taon sa Pilipinas. Ang galing mo naman! Dahil dyan, nanalo siya ng gasolina! Hindi niya iinumin, pero magpapakarga tayo. Let's go to the gas station. Come on, nasa na tricycle mo? Nakapila tayo dito sa gasolinahan. Tanungin na natin si Sir kung ano pangalan niya. Ano pangalan mo, boss? Gomar Chanson. Magkano ba full tank? Sir, ma'am, full tank po to eh. So ayan, dahil umaapaw ng bonggang-bongga ang kanyang tangke, hindi na tayo magpapagasolina. Ibibigay ko na lang tong 250 pesos sa'yo. Bilangin mo, kuya! Come on! O, magkano yan? 250! O, di ba? Katumbas ng gasolina sana. Kaya lang, dahil nga full tank pa siya, ayan na. Congratulations sa'yo, Jomar! Ganyan lang talaga kasimple yan, ha, mga kapatid. Basta up to date kayo sa balita. Alam nyo ang issue sa likod ng mga litrato. Winner na winner kayo dito sa aksyon sa kalsada, sa aksyon sa tanghali. Congratulations, Jomar! O ano, sa susunod ulit, ha? Yan po ang aksyon sa ating bansa ngayong tanghali, kalabing 1 ng Setyembre. Ako po, si Rafi Tulfo. Hanggang bukas, mga kapatid, hayaan niyo po kami na muling saluhan ng inyong tanghalian ng maaksyong balita. Ako si Cherry Mercado. Saan man, kailan mga kapatid, higit sa balita, aksyon.